Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan ating po itong kukunin sa Kawikaan, Kabanata 29, talata 22. Ang sabi po dito, ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito mga kapatid ay sinasabi ng salita ng Panginoon na kapag ang isang tao ay magagalitin, ang palaging nangyayari ay napapasok siya sa gulo. Diba? Kasi magagalitin, mainitin ang ulo, kaya palaging nakikipag-away. No? Minsan maraming mga ganyang mga tao na kahit yung mga liit-liit na mga bagay, kahit yung mga walang kwentang bagay dahil sa init ng ulo, ay madalas nasasaglak sa pakikipag-away at sa gulo. At mahirap makasama yung mga ganyang mga tao, yung mainitin ng ulo, kasi ikaw na tao na siyempre ang gusto mo kapayapaan, umiiwas ka nga sa gulo, tapos ang sinasamahan mo naman yung mga taong mainitin ng ulo. So pati ikaw madadamay, gugulo rin ang buhay mo. Kasi siyempre kasama ka no? Alam mo naman dito sa mundo pati ikaw damay ka rin, no? Kasi ikaw yung nakakasama At kaya nga sinasabi natin diyan palagi, 'di ba? Mga basagulero, mga basag ulo, 'di ba? Alam naman natin kapag ang tao ay nadadala sa emosyon nila, sa galit nila o sa init ng ulo nila ay nagiging illogical. Hindi nagiging makatwiran yung kanilang ginagawa, yung kanilang sinasabi. Kahit mali na sila, kahit hindi na tama yung kanilang ginagawa, yung katwiran pa rin nila ay talagang baluktot, no? Tatayuan pa rin nila kahit mali na sila, kahit magmukha na silang baliw o kaya katatawanan sa harapan ng mga tao. Tatayuan pa rin nila yung kanilang ginagawa. Kasi nga bakit? Kasi yung nagmo-motivate sa kanila yung galit nila, yung pride na nila, 'di ba? Hindi na nakakapag-isip yan ng mabuti. At kahit maliit na bagay ay pinalalaki. Kaya marami yung nakakagawa ng hindi tama, no, nakakapanakit ng kapwa. Tapos bandang huli pagsisisihan, no, makukulong. Minsan okay lang na nakulong ka kaysa yung nabugbog ka pa, 'di ba? Pag mainitin ang ulo mo, parang malapitin ka sa sakit sa katawan. Malapitin ka sa sakit ng katawan kasi bakit? Ang mahirap dan yung init ng ulo mo ay may bumili ng tapang mo, yung init ng ulo mo ay makasumpong din, no? Makaharap mo rin mga taong mainitin din ng ulo. Talagang away na 'yan. Yeah? At kadalasan, kung titignan mo, wala na rin naman wala ka na rin minsan sa katinuan ng pag-iisip mo kapag yung mainitin yung ulo mo. No, hindi ka nakakapag-isip ng tama, hindi ka nakakapag-isip ng mabuti. Kaya marami ring pamilya, marami ring pagkakaibigan, marami ring mga pagsasamahan ang nasisira ng dahil diyan. Maraming nawawalan ng trabaho, maraming mga taong nahihirapang maghanap ng trabaho. Kasi bakit? Kasi madalas makipag-away, no? Sa kapwa niya manggagawa, minsan kahit boss niya, inaaway niya, di ba? Kahit magulang niya, kahit kapatid niya, kahit kaibigan niya, inaaway niya. So talagang pag ganyan yung isang tao, mawawalan ka talaga ng mga taong nagmamahal sa iyo sa paligid mo. Ba, lalayuan ka ng tao at sino pa yung magtitiwala sa iyo? Talagang mahirapan ka maghanap ng trabaho, mahirapan kang makahanap ng kaibigan, mahihirapan kang humanap ng mga taong magtitiwala sa iyo, mahirapan kang maghanap ng trabaho. Kasi siyempre, pag mainitin ang ulo mo, automatic yan. Ang iisipin ng taong nag-i-interview sa iyo, magdadala ka lang din ng gulo. Kaya nga dito, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga nandyan yung salita ng Panginoon, nandyan yung banal na Espiritu, na tulungan tayo na kumalma. Di ba?
mag-relax, mag-isip ng mabuti, ng maayos, kasi ang lahat ng ginagawa natin may konsekwensya po yan. Kapag lalo kapag nakapanira ka na ng kapwa mo, ng propiedad ng kapwa mo, di ba? May mga ganun, di ba? Minsan pag nagda-drive ka, dala mo yung init ng ulo mo, ay magkakaroon ka talaga ng away kalsada, di ba? At hindi lamang yung sarili mo ang nilalagay mo sa peligro, paano kung may mga pasahero ka, no? May mga taong nakasakay sa sasakyan mo, nagpadala ka sa init ng ulo mo, so hindi lang yung sarili mo ang nilalagay mo sa peligro, sa kapamakan, pati yung mga tao na sakay mo. Kaya napapaaway palagi, nabubugbog. Kasi bakit? Kasi dala sa init ng ulo eh. Yung mga bagay naman na pwede naman dapat pag-usapan ay inuuna pa natin kasi yung init ng ulo natin. No, dapat pag nagda-drive ka, kalma ka lang. Ganun din, kapag papasok ka ng trabaho mo, hindi pwede na yung init ng ulo mo sa loob ng tahanan mo ay dadalhin mo sa trabaho mo. Kasi gulo rin yan, di ba? Na imbes na sinabihan ka lang ng good morning ng kasamaan mo, sasabihin mo anong maganda sa umaga. O kaya yung init ng ulo mo sa boss mo o kaya sa kasamahan mo sa trabaho ay dadalhin mo yung init ng ulo mo sa loob ng tahanan nyo. So, magkakaroon din ng problema doon, no? Magkakaroon kayo ng clash ng asawa mo o kaya ng mga anak mo o kaya sino pa man yung nakatira sa loob ng tahanan nyo ay talagang magkakaroon ng problema, magkakaroon ng sigalot, magkakaroon ng problema, di ba? Magkakaroon talaga ng away. Kaya napakalaga yung self-control, kaya marunong tayong magpigil ng mga sarili po natin. Huwag nating hahayaan na madala tayo sa emosyon natin. Kailangan pagganahin pa rin natin yung ating utak, mag-isip pa rin tayo. Kaya nga sinasabi ng Bible na kapag magdidesisyon ka, papatayo ka ng tore, kailangan mo muna upuan, pag-isipan mo mabuti kung kakayanin yung budget mo o hindi. O kaya makikipagdigma ka sa isang kaharian na may 20,000 na kawal, sa'yo 10,000 lang. Sabi niyo, hindi ka ba uupo muna at pagninilayan? Ibig sabihin, napakalaga na bago tayo gumawa ng isang bagay o magdesisyon sa isang bagay, dapat pinag-iisipan natin ito muna. Kailangan nating umupo, mag-isip ng mabuti. So, ganun din mga kapatid, huwag tayong magpapadala sa galit natin. Alam naman natin na walang magandang patutunguhan yan. Kahit sabi mo pa na ikaw yung nasa tama, kunyari, ilagay mo, nasa tama ka. Pero minsan, pwede kang mabaliktad kapag nadala ka sa emosyon mo. Diba? Kunyari, ikaw yung nabangga. Dala ka sa emosyon mo, sinuntok mo. Diba? Nanakit ka ng tao. So, imbis na nasa tama ka na, dapat hindi ikaw yung makakasuhan, ikaw pa yung ngayon na problema kasi nagkaroon ng physical injury, 'di ba? Yung kalaban mo. Tapos binasag mo pa kaya yung side mirror o kaya window ano pa naman, o nadagdagan uli yung kaso mo kasi yung sa'yo kasi sadya na di ba? Siyempre minsan yung aksidente hindi mo yan hindi mo yung maiwasan, meron talaga niyan. Pero siyempre hindi dapat tayo nagpapadala sa init ng ulo, no? Dapat yung pasensya dala pa rin natin. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy na kontrolin tayo, bigyan tayo ng kapayapaan, kapanatagan, no? Bigyan tayo ng self-control upang para hindi tayo malagay sa ano pa mang kapamakan at magulong buhay. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.